Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang laban na o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban nitong ating kababayan na si Lito Dante kontra sa isang undefeated Japanese fighter na si Kyosuke Takame. Fight schedule po nito Disyembre 2, taong kasalukuyan. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Korakuen Hall, Tokyo. Magayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Alamin muna natin kung sino ba ang yamado at dihado sa bakbakan na ito. Kung saan naging yamado si Kabayan, maging ang kanyang makalaban na Japanese fighter. Unahin natin ang sa panig ng Hapon. Kyosuke Takame. May impresibong kartada. 4 wins. Puro panalo by technical knockout or knockout. Undefeated, may edad na 21 anyos. Height, 5 foot and 5 inches. Ang stance, orthodox. Knockout ratio, 100%. Di basta-basta. Puro knockout ang kanyang panalo po, mga kaibigan. Huling lumaban, Agosto 5, 2023. Ruben Dadivas ang kanyang nakalaban. Panalo ulit itong si Kyosuke Takame by knockout. Pinoy na tinalo nito, si Remark Alicaba, na kung saan po mga kaibigan, maraming mga boxing fans ang nagrereklamo tungkol doon sa laban na yon sapagkat medyo napaagaraw ang pag-awat ng referee. Sinuri ko ang laban, mga kaibigan, para sa akin, oo nga, medyo napaaga nga rin. Pero, ganun pa man, tapos na ang laban, move on na tayo. At ganun talaga sa bansang Japan na kung saan mahigpit sila sa kanilang pangangalaga sa kahit sino mang boksingero, dayo man o hindi. Mahigpit sila mga kaibigan. Kung ngayon natatandaan, kamakailan lamang Casimiro kontra Ogone. Sa tuktok pa ng ulo nasugat si Ogone, pero itinigil ang laban dahil sa pagdurugo daw na nakatabo na sa mata ni Ogone. Pero kung ating paghambingin ang Japanese Boxing Commission doon sa bansang Amerika, kung yung natatandaan yung laban ni Pacman kay Morales, basag talaga yung kilay ni Pacman pero hindi hininto. Partida, sa kilay pa mismo nasugatan si Pacquiao noon ha. Pero dito kasi mga kaibigan, bawat boxing commission, bawat bansa, may kanya-kanyang patakaran yan na sinusunod. Kaya naman, wala na tayong magawa doon, kundi ang sumunod. Kaya dito sa laban ni Lito Dante, dapat mag-iingat din siya. Skills nitong si Kyosuke Takame, boxer puncher. Ano-ano mga galawan ang saklaw sa isang boxer puncher? Pressure fighter style, defensive style, counter punching, willing sa brulan o tututong na bakbakan. Additional, taglay nitong si Kyosuke Takame ang footwork na kung saan ginagamit ang ring. Ang bilis nito maka in and out. Taglay din ang timing at accuracy. Epektibo ang kanyang galawan sa long range at close range. Sa long range, yung kanyang jab, 1-2 combination. At sa close range naman po mga kaibigan, siyempre yung suntok na nasa pangloob sa close range. Uppercut man yan, cross man yan, left hook man yan. Ganon. Makamay din ang boksingirong ito. Idagdag pa natin yung kanyang power. Sa panig naman itong ating kababayan na si Lito Dante, may impresibong kartada po ito. 21 wins with 12 wins coming by way of knockout. May 11 talo. May 4 na tabla. Aba, nangalahati ang talo po ni Kabayang Lito Dante. Parang hindi maganda yung kanyang record ah.
alamin muna natin kung ano-ano pa ba ang pinaka ano nito, kung talagang medyo tagilid tayo kasi nga ang daming talo nitong si Kabayan. Yun yung unang makikita dito sa record. Oo, yung record niya na nangalahati yung talo. Pero alamin mo natin kung sino-sino ang kinalaban. Sa kanyang libing isang talo, natatalo lamang sa puntusan po mga kaibigan. Sa makatuwid, napakakunat nitong ating kababayan na si Leto Dante. Wala pang nakapagpatumba nito mga kaibigan. Or yung tipong na-knockout pa, wala. Sa labing isa, wala pa. Sa ngayon may edad na 33 anyos itong si Kabayan at ang height po nito ay 5 foot and 2 inches o 157 cm. Orthodox din ang stance nitong si Kabayan, knockout ratio 57.14%, huling lumaban, September 12, 2023, hapon ang kanyang nakalaban sa huling laban nito, isang undefeated at knockout artist din na si Takashi Ishii. Panalo by split decision si Kabayan po mga kaibigan, so close fight. Experience, dito na. Nakalaban nitong ating kababayan si Yudai Shiguka. Kung hindi ako nagkakamali, kasalukuyang world champion si Shiguka. Natalo lamang si Kabayan by unanimous decision. Tibo Modabisa, technical decision lamang, talo si Kabayan. Victorio Saludar na dating ano na itong si Victorio nakahawak sa interim WBA kung hindi ako nagkamali. O regular WBA. So hindi na rin basta-basta, nakalaban pa lang nito si Victorio Saludar. Simpiwe Kungko, na kung saan hawak dati ni Kungko ang IBO, natalo si Kabayan by unanimous decision din. Ngunit may mga napanalunan naman itong si Kabayan na mga regional title belts. Isa na nga dyan, ang WBF o World Boxing Foundation International. Skills naman itong si Kabayan po, boxer puncher din. Willing din ito sa tututo na bakbakan, which is epektibo din siya. Defensive style na may counter. May pressure fighter style din itong ating kababayan. Magalaw. Taglay ang hand speed, timing at accuracy. Magaling sa opensa, mahigpit sa depensa itong si Kabayan po mga kaibigan. Ganun pa man, hindi porkit mahigpit sa depensa hindi natatamaan. Ang kaibahan lamang nitong si Kabayan, hindi mapupuruhan ng solidong suntok dahil nga may kahusayan pagdating po sa depensa. Ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Marami nang talo si Kabayan, undefeated ang kalaban. Sabi ko nga, hindi magandang record ni Kabayan, pero hindi yan ang ating titingnan ngayon, mga kaibigan. Sa edad, 33 anyos si Kabayan, 21 anyos ang hapon. Naalala ko, napalaban si Saul Canelo Alvarez kay Floyd Mayweather sa edad na 23 anyos, natalo si Canelo. Maraming nagsasabi na nung laban ni Canelo, wala pa sa prime. So, ibig sabihin, wala pa rin sa prime pala itong si Kyosuke Takami. Wala pa siya sa kanyang pinaka-prime po talaga. Pero tandaan natin, bata ito. 33 anyos ang ating kababayan, so pasok pa rin sa prime. Height and reach advantage, damado si Kyosuke Takami. Mas matangkad po itong hapon ng 3 inches. Malaking bagay po ito para sa hapon. Parehong orthodox. So, ibig sabihin mga kaibigan, medyo hindi tayo dyan sa medyo malayo sa untugan dahil magkapareho ang kanilang stance. Sa knockout ratio, lamang itong si Kyosuke Takami. 100% ang kanyang knockout ratio. Pero yung 57.14 nitong ating kababayan, wag na wag itong maliitin sa hapon dahil may kalalagyan din siya dyan. Tandaan natin, na-knockout si Binati Nonchingga kamakailan lamang sa kanyang kinalaban na rank number 12 sa IBF. Ano lang ang knockout ratio ng Meksikano? 17%. Samantala si Nonchingga ay 75% ang kanyang knockout ratio at di hamak na mas lamang si Nonchingga sa height and reach doon sa Meksikano. Pero ano nangyari? Ang itinagal lamang ni Nonchingga ay second round. Knockout ang inabot. Kaya wag na wag maliitin ang power nitong ating kababayan na kung saan umabot po sa 57.14%. At yung kanyang talo naman mga kaibigan, isang magandang karanasan na rin yan para sa kanya
Dahil yung kanyang mga kinalaban ay hindi po basta-basta mga boksingero dito sa division na kung saan siya lalaban. Okay. Pagdating sa karanasan, lamang ang ating kababayan po mga kaibigan. Lalo na sa uri ng kalaban. Sinuri ko, sapagkat kakaunti pa po lamang sa bilang ang naging laban itong si Kyosuke Takame, tiningnan ko kung baka ito ay dati namang lumalaban sa amateur o Olympic. Pero wala po akong nakita na record nito sa amateur. I-komento nyo dyan sa baba sa mga nakakakilala dito kay Kyosuke Takame dahil hindi ko po nakikita. Sinuri ko ngang maigi, wala akong nakita ang record nito sa amateur. So, conclusion ko dyan, lamang ang ating kababayan sa karanasan, sa uri ng kalaban at mismong dito sa karanasan sa mga laban. Skills, parehong boxer-puncher. So, parehong boxer-puncher mga kaibigan. Hindi magkakalayo ang galawan. Sa makatuwid, posible na maging pressure fighter style si Kyosuke Takame or itong ating kababayan. Pero malimit sa ating kababayan ang defensive style. Defensive style, tapos biglang pasok, biglang abante, in and out din itong ating kababayan. So, di po magkakalayo ang kanilang galawan. Pero, sa nakikita ko sa performance ni kabayan, mas lamang siya sa paramihan ng bato ng suntok. Mas marami siyang tron na suntok mga kaibigan. Mas volume kung bumabato ng suntok si kabayan. At taglay ang hand speed, timing at accuracy. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Real talk prediction ang aking gagawin sapagkat kababayan natin ang mapapalaban na kung saan po mga kaibigan, panalo o talo, ay dito po ako kay Lito Dante. Mga kaibigan, itong laban na ito, delikado si kabayan. Bakit? Dahil once na magkaroon ito ng dikit sa scorecard, pwedeng i-award sa kanya ang panalo or doon sa undefeated Japanese fighter kung magkaroon sa dikit sa scorecard. Pero para sa akin, panalo dito si kabayan, knockoutan o puntusan. Pero dapat para piho ang panalo nitong si kabayan, in-knockout niya na ang Japanese fighter kung kaya niyang in-knockout. Para wala nang pagtatalunan ang mga boxing fans na kisyo dinaya ang ating kababayan, kisyo ganito ang nangyari. Mas pinaka the best kung gawin niyang, kung kaya niyang in-knockout niya na ito. Huwag niya nang ipaabot doon sa judges scorecard. Dahil magiging 50-50 ang kanyang tsansa sa panalo mga kaibigan. Sa panig naman ng Japanese fighter, dahil knockout artist po ito at di hamak na mas malaki, mas matangkad, mas mahaba ang mga galamay, di yan kagulat-gulat kung makakuha yan ng panalo dito sa ating kababayan sa puntusan. Dahil para sa akin, hindi ako kumbinsido na magawang in-knockout ni Kyosuke Takame si Lito Dante. Pero ganun pa man, galing lang sa akin yan. Pero boxing ito. Ika nga, this is boxing. Anything can happen na kung saan maraming pwedeng mangyayari dyan na taliwas sa aking inaasahan. Oo. Pero malaki ang posibilidad para sa akin ha. Malaki ang posibilidad na mauwi ito sa dikit na laban po mga kaibigan. Na kung saan para sa akin, panalo dito sa kabayan. Ngunit sa mata ng mga hurado, once na magkaroon ito ng dikit sa scorecard, lalo na't dayo si kabayan, delikado siya na talunin din sa isang split decision or unanimous decision po mga kaibigan. Na kung saan may tsansa po din or may tsansa din po ang Japanese fighter sa labanan na ito mga kaibigan. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dog Sports PH. Maraming salamat po.